I'm coming, wife. Paos ang boses sa sabi ni Lucas. Mabilis ang paggalaw nito sa itaas ng katawan ng asawa. Sandali! Niyakap ni Amor si Lucas sa kaumiba ng posisyon. Napangisi si Lucas nang pumaybabaw si Amor sa asawa, tsaka pumosisyon ng upo at sumandig sa headboard ng kama. Nakasquat si Amor habang ang magkabilang braso ay nasa leeg ni Lucas. Nang malapit na pumesto si Amor sa pagkakaupo, saka binilisan ang galaw sa hita ni Lucas. Hingal at pagod sa bayakap kay Lucas nang matapos sa mga ito. Isang halik sa labi ang pinakawala ni Lucas kay Amor, saka hinayaan mo ng asawa na makapagpahinga sa ibabaw ng katawan nito. Hindi naman madalas nagagawa ng dalawa na nagagawa noon. Kahit papano nagkaroon pa rin ng oras at panahon ng dalawa sa isa't isa. Dahil sa nakaka-stress sa trabaho, kailangan din na mag-asawa ang kaunting init sa katawan. You're not using any contraceptives, right? Pills, mas safe. Why? Next year na kapag marunong na maglakad si Zosime? Really? Napangiti si Amor kay Lucas saka ginawaran ng halik sa labi. Isang linggong nakalipas nang apela ng guilty sa kasong murder ang opisyales na si Vice Mayor Anthony Milan. Dahil sa trahedyang iyon, nagsilabasan na iba't ibang reklamo ng sambayan ng tao. Reklusyon perpetua or life sentence ang hatol sa nasabing Vice Mayor. Marami ang natuwa at nagpapasalamat na ang matagal nang hinihinging hustisya ay nakamit na ng mga ito. Wala man tayong may nagawa, masaya pa rin ako at sa wakas may hatol ng batas sa kanya. Reklusyon perpetua? Wika ni Lucas, saka ngumiti kay Amor na nasa tabi niya lang habang nagkakape ang mga ito. Maulan ang panahon, kaya mas minabuti ng mga itong pumirmi na lang muna sa mansyon. Salamat sa matapang na sibilyan na nagkalat ng video sa social media, wika ni Amor. Pinangalanan ba kung sino? Saad ni Tyron? Umiling ang amang si Alfredo. Confidential, maski mukha hindi pinakita para sa kaligtasan ng buhay niya at maging ng pamilya? Paliwanag ni Alfredo sa lahat. Tatango-tangong sumang-ayon ang lahat sa sinabi ng ama. Natahimik ang lahat nang buksan ni Tyron ang telebisyon. Sakto nakatutok ang channel sa balita, si Vice Mayor ang bumungad sa kanilang screen. Nasa labas ng Korte Suprema si Vice Mayor habang pinapaligiran ng mga kapulisan at mga media. Nakaposas ang kamay at suot na nakakasilaw na kulay dalanda na t-shirt. Nakayoko, nahihiya na ipakita sa medyang mukha sa nagawa nitong pagpatay. Kaliwat kanan ng mga tanong, maging abogado ng bise hindi nakapagsalita. Very satisfied, wika ni Lucas. The verdict on the people on him, death sentence, ani Alfredo. Deserve niya ang death sentence. Pero yun na nga, imbes sa death sentence, life sentence na lang sa bilangguan para araw-araw niyang pagbabayaran ang mga kasalanang nagawa niya. Sa ani Amor, di pa rin nawala ang galit nito dahil sa pagpatay ni Vice kay Justado. Kinabukasan, alas 10 ng umaga, nang lumabas ng mansyon si Amor upang salubungin ang mga pinamili online na mga damit ni Lucas. Sa dami ng na-order online, halos maokupa ang mahabang sofa sa sala ng mansyon. Gulat na napatungo ang mga kasambahay ng mansyon sa mga nakita nila. Napangiti si Amor. Pwede pong patulong? Nagsitawanan ng mga kasambahay. Tumulong din si Leia na katatapos lamang mag-impake ng mga damit nito sa maleta. Handa na para sa susunod na buwan patungo Amerika. Maraming salamat sa inyo. Nga pala may binili din ako para sa inyo. Nasaan ba mga yon ah? Ayun, ayun! Kunin ninyo yung isang kahon na yan. Tigli 5 pares kayo dyan. Tignan na lamang ninyong mga sukat. Hindi inaasahan ng mga kasambahay na magkakaroon din sila ng biyaya galing kay Amor. Hindi mababayaran ang tuwa't saya sa kanilang mga pisngi dahil doon. Katulad ng sinabi ni Amor, meron din sina Linda at Leia. At higit sa lahat, ang nag-iisang anak na si Amber. Inabot ng 3 araw ang pagliligpit ng mga gamit. Napabuntong hininga na lang si Lucas na makita ang mga pinamiling damit ni Amor para sa kanya. Wife, this is too much. How much did you spend? Sunod-sunod na umiling si Amor. Hindi ako aware na kahit bilyonaryo, kuripot din pala. 1 milyon lang naman nabawasan sa card mo eh. Dinamay ko ng mga ate sa shopping. Discounted na rin ang mga to. Mahinang natawa si Lucas. Hindi pa rin nakakalimutan ng magkaroon ng kabutihan sa ibang tao. Okay, kung may gusto ko pang bilhin, just tell me. Tatawagan ko mga suppliers? Wala na. Pero may gusto akong bibilhin na bag para kay Mama Celeste tsaka kay Andrea. Medyo mahal pero carry ng bulsa mo.
Buy whatever you want, wife. Kumislap ang mga mata ni Amor sa sinabi ni Lucas. Talaga? Pwede? Sunod-sunod na tumango si Lucas. Inabot ni Lucas ang isa pa nitong black card sa asawa. Napayakap at sunod-sunod na halik sa labi ang ginawa ni Amor kay Lucas. Just tell me what you want. I'll give it to you without hesitation. You deserve all the things. You are a good wife. Maraming salamat, Lucas. Mahal na mahal kita. You are my soul, my life, and my home, Amor. You and Amber. Saka siniil ni Lucas ng halik ang asawa. One round? Pabulong na salita ni Lucas sa asawa. Napangiti naman si Amor at hindi pinalagpas ang pagkakataon na yon. Kalagitnaan ng buwan ng Pebrero, alas 4 ng madaling araw, napabalikwas ang mag-asawang Lucas at Amor nang sunod-sunod ang katok sa labas ng pintuan ng kwarto nila. Dali-daling pinagbuksan ng pintuan ni Lucas si Linda. What's wrong? It's 4 o'clock in the morning, Linda. Sir Amber, kasi Sir Lucas inaapoy ng lagnat. Hindi ko alam bakit. What? Nagising ang natutulog na katawan ni Lucas nang sabihin niyo ni Linda sa kanya. Dali-dali tumungo si Lucas sa kwarto ng anak saka binuhat niya ito. She's burning. Bulalas ni Inigo. Gisingin mo si Amor, kunin mo ang susi ng kotse, dali. Opo, Sir Lucas. Binulabog ng ingay ni Lucas ang manson dahil sa nangyari sa anak. Nag-aapoy sa lagnat at tumihinang tibok ng puso ng bata. Lahat ay nataranta, ngunit sa huli si Lucas, Amor at Linda lamang ang umalis ng manson. Kasunod noon ay sumunod din ang buong pamilya para alamin ang kalagayan ng bata. Dahil sa takot at kaba, hindi na iwasan ni Amor ang humikbi. Lucas, ang anak natin? It's okay, she's fine. She's fine. Let's just pray, trust and wait. Niyakap ni Lucas si Amor, hindi pa rin kumakalma dahil sa labis-labis na pangamba at takot nito sa anak. Kalahating oras lang, nagsidatingan sina Tyrone, ang inang si Celeste at amang si Alfredo. Let us pray for her recovery, Iha. Amber is a brave little girl. Trust her, honey. Wika ng inang si Celeste na nakayakap na kay Amor. Kaagad lumapit si Lucas at Amor kay Victor, ang tiyuhin na dalubhasa sa panggagamot. How's my daughter? Usa ni Lucas. She's safe now. Mabutit naging alerto kayo nang tumaas ang temperatura ng lagnat niya, kung hindi, kumbulsyon ang aabuti ng apo ko. Nagkataon na duty ng tiyuhin, kaya inunang inasikaso ang apong nag-aapoy sa lagnat. I-transfer na natin siya sa nursery nang maasikaso siya madalas ng mga nurses. Bumaling si Victor kay Amor. Don't worry, Iha, she's fine now. Saka ngumiti ito. Anong cause? Bakit nalagnat ang bata? Si Lucas. Having a fever means your child has a new infection. It's most likely caused by a virus. You may not know the cause of the fever until other symptoms develop, or she had a urinary tract infection or UTI. Give her plenty of fluids if Amber is breastfeed. Continue to breastfeed as normal and check her regularly, including during nighttime. Thank you, Tito Victor. Sige na. Tatawag o kakausap ako ng isang kaibigan kong pedya na mag-aasikaso kay Amber. Alam mo naman na hindi ako pedya doctor. Yes, Tito Victor. Thank you so much. I'll go ahead. Paalam ni Victorio sa pamangking si Lucas. Binalingan na nakababatang kapatid ang hipag nito. Evo, Celeste, ligtas na ang apo natin. No need to worry about her. Magpahinga na kayo at madaling araw na. Saka tinapik ni Victor ang balikat ni Alfredo. Thanks. Anytime. You're welcome. Sagot ko na ang kwarto ng apo ko. I already talked to Nurse Ira. See you later. Napanatag ang kaloob ng buong pamilya nang sabihin na ligtas na ang bata. Nakayakap na lang si Amor kay Lucas sa balitang yon at maya-maya ay nilabas na sa emergency room si Amber. Pagkalipat ng bata sa kanyang pribadong nursery room, halos ayaw bitawan ni Amor ang anak nito. Samantala si Lucas naman nakatingin lamang sa mag-ina. Maya-maya lumabas si Lucas kung saan nasa nurse station ang mga magulang nito at sina Tyrone at Linda. Lumapit ang amang si Alfredo at inang si Celeste kay Lucas para kausapin ang anak. Amor needs to stop working first. She needs to focus on taking care of your child so that your child's condition can be monitored. You two need to talk about that. Mauuna na kami. Isasama na namin si Linda na makapagpahinga din siya, makabalik kinaamagahan dito. Salita ng amang si Alfredo. Hindi na kami tatagal dito, iho. Dadalaw din kami mamaya.
Mag-usap kayo ni Amor tungkol sa sinabi ng daddy mo? I will, Mom. Thanks. See you later. Pakisabi na lang kay Tyron na nauna na kami. Pagpahingahin mo na rin siya. I will tell her. Thanks again. Sumenyas lang si Tyron. Samantala, nauna naman si Linda kung saan sumabay ito kay Alfredo. Nang mawala na sa paningin ni Lucas ang pamilya, saka naman to bumalik sa kwarto na mag-ina. Tumungo si Lucas sa likuran ni Amor, saka hinaplos ang likod nito. Mula sa likuran, dumungaw to para makita ang mukha ng anak na mahimbing na natutulog. May baby flu plaster pa sa noo at IV fluid para sa bata. She's sleeping right now. Iga mo na siya sa crib niya na makapagpahinga ka na rin. Lucas, kasalanan ko ba kung bakit may lagnat ngayon ang anak natin? Napabayaan ko na ba siya dahil sa trabaho ko? Napaka-irresponsable ko bang ina para sa kanya? Di ko na siya naaalagaan ng maayos, patawad? Amor, normal sa isang sanggol na magkasakit o dapuan ng virus. Hindi porket nagkasakit si Amber na pabayaan mo na siya. No, part of her growing up. She's normal at bukas magaling na siya. Trust me. Tama ka nga. Ha? Dapat lang na huminto muna ako sa trabaho ko at focus sa anak natin sa imo. Hindi ko na kayo naaasikaso dahil puro na lang trabaho. Wife. Masyado nang mataas ang ambisyon ko. Pasensya ka na, Lucas. Bukas na bukas hindi na ako magtatrabaho at sa inyo ng oras ko. Napabuntong hininga si Lucas sa sinabi ni Amor. May parte sa puso niya na masaya siya dahil sarili na mismo ni Amor ang nagdesisyon na wag nang magtrabaho pa. Ngunit may parte rin sa puso ni Lucas na parang nagigilty siya para sa sarili. Maya, niyakap ni Lucas ang mag-ina. Hinalikan sa ulo si Amor. Thank you, wife. Thank you. Aniya at hinagod pa ang likuran ni Amor upang kumalma ito. Kinabukasan, bumaba na ang lagnat ni Amber. Lahat naging panatag na ngunit kailangan pa rin tingnan ng bata dahil may mga gamot pa itong itinitik. Amor, magpahinga ka na muna dyan. Ako lang bahalang magbantay kay Amber. Wika ni Lucas nang matapos ang ginagawang reviews ng mga aplikante sa pabukas nitong bar. Tulog naman siya kaya ayos lang. Lumapit si Amor sa lamesa kung saan nakapwesto si Lucas. Yumakap siya sa likuran ng asawa at tinignan ang ginagawa. Ang dami mo namang aplikante. Kukunin mo ba lahat ng mga yan? Tsaka nag-scroll ng mouse. 20 lang kailangan ko sa bagong bar na bubukas bago tayo alis ng Pilipinas. I just want to make sure na maayos at disiplinado ang mga aplikante na kukunin ko nang sa ganon in the future hindi magkakaroon ng problema sa kanila. Ang dami nila, no? Imagine halos lahat college graduate, may degree, pero tingnan mo, papatulan ng ganitong trabaho. Ang hirap kasi dito sa Pilipinas eh. Degree holder ka na nga, hindi ka pa nila i-hire. Kesyo ganito, with experience, kesyo ganyan. Dapat may backer ka sa kumpanyang ina-applyan mo. Kaya ang daming mga Pinoy nagtatrabaho sa ibang bansa eh, dahil sa sistemang ganyan. Kaya nga, I asked my assistant na wag maglagay ng kung anong requirements. If you're trustworthy at may malasakit sa trabaho, ipapasa ka talaga. But in one condition, dapat kaya mong ipagtanggol ang sarili mo sa mga taong balasubas o bastos. Kung tama ka naman at alam mong may mali, tama mo or apologize na lang kung mahaba pa naman ang pasensya mo. Mahinang tinapik ni Amor ang balikat ni Lucas sabay tawa ng mahina. Magkano minimum salary wage? 750 per day. Every first and last month ang sahuran. What do you think? 750? Hindi ba't 645 lang naman ang minimum wage? Bakit 750 sa'yo? Nagkibit balikat si Lucas, saka sumenyas kay Amor nang maupo ito sa hita niya. Because I want to help as much as I can. That's our priority. You're such a good person. I am? Sunod-sunod na tumango si Amor. Oo, kaya ang dami nagkakagusto sa'yo eh. Niyakap ni Lucas si Amor. Pinahilig ang ulo sa dibdib ng asawa at ngumiti. Sa dami na nagkakagusto sa akin, ikaw lang ang nag-iisang babaeng gusto ko at mahal ko. Tsaka tumanga si Lucas para halikan sa labi ang asawa. Next week na bibinyagan si Amber. Teka, di ba ako nakapaghanda ng mga... Hindi mo na kailangan pang maghanda dahil napaghandaan ko ng lahat. At ang gagawin mo na lang ay prepare mong susuotin niya at ang pictorial. She's 5 months old. Kailangan niya ng basbas mula sa Diyos. Kalalabas lang ng anak na si Amber mula sa ospital. Hindi sukat akalain ni Amor na ang workaholic na asawa na si Lucas ay siya pa mismong maghahanda ng lahat para sa darating na binyag ng kanilang anak.
Todo asikaso si Amor sa anak at sa asawa. Naging plain housewife siya dahil yun na ang desisyon niya, ang maging hands-on na asawa sa kanyang anak at asawang workaholic. Mahal, if you need help, just tell me, okay? Mahal? Nakangising saad ni Lucas. Ha? Bakit? Love? Hun? Sweetheart? Hubby? Natawa si Lucas sa bayakap kay Amor. Anything is fine. So hindi mo kailangan ng tulong ko. Sure ka ba dyan? Marami-rami din to. Salamat, pero ayos lang. I can handle and manage this. Anyway, nakapaghanda ka na ba ng mga souvenirs para sa mga guests natin? Next day or before ang christening neighbor, i-deliver na mga yon. Binayaran ko na rin at saka gusto ko sana sa motif ng binyag ni Amber peach color. Ano sa palagay mo? Okay lang ba? Or pink na lang? Peach is a good color. Common masyado ang pink, kaya I suggest peach na lang. Sumunod na araw, 5 araw bagong binyag ng anak. Naging abala si Amor sa preparasyon. Si Lucas naman todo trabaho pa rin. Minsan tumutulong din to kay Amor kapag may gustong asawa sa kanya. Anything you need, madam? Saad ang organizer na event. Actually, hindi ko alam kung ano pa ang kulang. Pwede kayo na lang na magdagdag kung ano pa ikagaganda ng venue. I appreciate it so much, kuya. To be honest, madam, ito na ata ang pinakabonggang event na na-organize namin this year. I cannot imagine na gagasta kayo na sobrang laki para lang sa binyag ng anak ninyo. No offense, madam. Pero ano pong trabaho ni sir? We're both lawyers, pero senior ko siya. I mean, mas may experience siya kaysa sa akin. His dad is a judge and his mother is a businesswoman. To make the long story short, they are multi-billionaire. No offense too. Kumindat si Amor at sumenyas na wag maingay. Napatanga naman ang organizer nang ngumiti si Amor. Maya-maya napabuntong hininga siya at nagsalita ulit. Unang apo nilang anak namin, sa unang apo din at unang anak. Kumbaga my husband is the firstborn in their family, inheritance and grandson. Bigatin na ako ang kliyente, kundi sobrang bigatin at kilala ang pangalan. Inayos at minabuti ang trabaho nila sa makalipas na araw. Nakapaghanda ng mga ito at hindi nga nagkamali, bigatin din ang mga bisitang ninong at ninang. Araw ng binyag, maliban sa galanting pamilya, dumalo din ang mga kakilala ni Lucas sa trabaho, mga amiga at amigo ng ama at ina ni Lucas. Masayang idinaos ang binyag, mula simbahan hanggang sa venue, kung saan sa mismong bahay lang ginanap sa malawak na hall ground. Ma'am Amor, may naghahanap po sa'yo sa labas? Wika na isang porter. Naghahanap sa akin? Sino raw? Tsaka bakit ngayon pa? Kung saan abala ang lahat? Babae po, Ma'am Amore. Hindi nagpakilala kung sino. What is it, wife? May problema ba dito? Biglang sumulpot si Lucas. Karga ang anak na si Amber, nagising ang mata. May naghahanap daw, babae, wika ni Amor. Babae? May inaasahan ka bang bisita mo, mga kaibigan? Lucas, alam mo naman na wala ako ni isa niyan. Let's see it first kung sino. Let's go. Tumango si Amor at sumang-ayon sa asawa. Bago pa umalis ang dalawa, inuluan ni Lucas si Amber sa ina nitong si Celeste. Tumungo ang dalawa sa guardhouse. Inalam kung sino ang babae na tinutukoy ng porter. Manong, sino naghahanap sa asawa ko? Panguna ni Lucas. Sir Lucas, Inay Elena? Inay Elena, ikaw ba yan? Paano? Hindi natuloy ang sasabihin ni Amor na magsalita ang nanay Elena nito. Paklang napangiti at saka bumaling kay Lucas. Magandang umaga sa inyo, Amor, Attorney Montenegro. Nay, paano ka nakalabas ng kulungan? Tumakas ka ba? Ang ibig kong sabihin, wife, let her in. Sa loob na tayo mag-usap. Pasok ko kayo, Ginang. Nahihiyaman ay pinagitna ni na Lucas at Amor ang inay nito patungo hanggang sa loob ng bahay nila. Kagad nilang ginala ang ginang ng paningin sa kabuuan ng bahay. Paklang ngumiti ang ginang, tsaka bumalik ang tingin sa anak na tumabi sa kanya. Inabota na maiinom na tubig. Hindi ko alam na may okasyon pala. Di sana sa mga susunod na araw na lang ako pumunta rito. Nay, paano ka nakalabas? Kamusta po kayo? Napaaga ang pagbigay sa akin ng parola. Katulad ng mga sinabi niyo sa akin noon, ginawa ko at ito, ngayon sa harapan ninyong dalawa, nagpapasalamat at humihingi pa rin ng kapatawaran sa mga nagawa ko sa inyo. Di na napigilan ni Amor ang maging emosyonal sa mga oras na iyon. Napayakap siya sa ina ng mahigpit na lumuluha. Good to hear that.
Anong sabi ng abogado mo sa'yo? Saan ni Lucas? Kumalas ng yakap si Amor saka humarap ang mag-ina sa asawa. Under monitoring pa rin ako. Pinakita ng ginang isang anklet sa kanang paa nito. 6 na buwan. Pagkatapos ng 6 na buwang monitoring, babalik ulit ako para alisin nila ang anklet na ito. Pariwanag niya sa dalaga. Napatingin si Amor kay Lucas. Walang reaksyon naman ng asawa. Saan ka umuwi ngayon? Kumain ka na ba? Ngumiti ulit ang ginang. Makita lang kitang maganda ang pamumuhay mo. Masaya na ako, ina. Wag ka nang bumalik sa lugar kung saan ka naghirap. Palagi mong tatandaan maging mabuti kang ina at asawa sa pamilya mo. Tumayo ang ginang tsaka hinaplo sa mga kamay ni Amor. Di maalis-alis ang mga ngiti sa labi ng ina. Ngunit maya-maya, hindi rin napigilan ang lumuha. Hindi naman ako pinababayaan ni Lucas, Nay. Alam ko at nakikita ko. Nararamdaman ko rin na sobrang mahal ka ng asawa mo. Niyakap niya ulit ang anak. Hindi ako po pwedeng tumagal. Nakamonitor ako. Hindi ako po pwedeng lumayo sa lugar kung saan ako tumutuloy ngayon. Tsaka kumalasto sa yakap sa anak. Humarap ang ginang kay Lucas. Tsaka hinawakan ang braso. Maraming salamat sa tulong mo. Aalis na ako, attorney. Walang may maisatinig si Lucas. Maliban sa mga titig ni Amor sa kanya, ay hindi niya ito kayang labanan. Lucas, may magagawa ka ba para kay inay? Huli na to. Humakbang papalapit si Lucas kay Amor at saka niyakap. I will take care of everything, don't worry. Tsaka humigpit ang pagkakayakap ni Amor kay Lucas pagkasabi niya noon. Kagad ding tinawagan ni Lucas si Mario na ihatid ang ginang kung saan man ito tumutuloy. Ikaw na ang bahala sa lahat. Tawagan mo na lamang ako kapag nagawa mo na ang mga ito. Maraming salamat. Napabuntong hininga si Lucas at hindi matiis ang asawang si Amor.